Hey yo guys! Welcome back to my channel. So sa video na to guys ay ituturo ko sa inyo kung paano i-recycle itong LED lights na nasa loob ng solar light na napulot natin dyan sa basurahan. Yes guys, napulot lang natin to sa basurahan. So sayang naman yung LED lights na nasa loob, so gawa natin ng paraan guys. Okay, so kung handa na kayo, just sit back, relax, enjoy the video, subscribe, and let's go! Okay, so explain ko lang sa inyo guys dahil napulot lang natin to sa basurahan. Itong video na to guys hindi to para magkumpuni ng solar lights, okay? Katulad ng ibang video na makikita nyo sa YouTube. Kundi itong gagawin natin guys ay i-recycle lang talaga natin itong nasa loob para magamit natin siya sa ibang bagay, no? So hindi natin to aayusin kasi sira na to guys eh. Tapos itong solar lights na ganito kasi guys ay meron siyang kasamang remote. So ito dahil pinulot ko lang to sa basurahan, wala siyang kasamang remote, hindi ko alam kung nasaan. Tapos meron din itong kasamang solar panel, hindi ko lang alam kung nasaan. Ito lang talaga yung nakita ko guys, no? So kapag inayos natin to, sinubukan nating ayusin to, hindi rin ito gagana guys kasi wala yung remote at saka wala yung solar panel. So itong LED lights na to guys ay magagawan pa natin to ng paraan para umilaw siya, pero hindi natin to maayos na talaga itong buong lights na ito. So explain ko mamaya sa inyo guys kung ano yung gagawin natin dito, okay? Okay. So ang gawin natin guys ay buksan natin itong solar light, okay? So iangat lang natin yan ganyan guys. So yan, nakabukas na yan sa likod. So actually binuksan ko na to kanina guys, tinanggal ko na yung battery. Wala nang kwenta yung battery na yun guys, okay? Tapos ito wala naman itong kwenta na, tatapon na lang ito guys. So ito namang part na ito ay pwede itong tanggalin. Siguro meron pa tong paggagamitan, pero ito wala na to guys, no? So ito lang talaga yung ating pakay dito. Ito yung ating i-recycle guys. By the way guys, kapag binuksan nyo itong solar light na ito, meron kasing yung iba nito guys, merong malaki dito, tapos yung iba merong video sa YouTube kung paano siya buksan ng maayos. Ito guys, dahil maliit ito, mahirap itong buksan. So hindi ko na siya sinubukang buksan dito sa harap. Pero kayo kung gusto nyo i-try ditong buksan sa harap, meron namang mga tutorial sa YouTube kung paano yung gawin guys. Pero yung ginawa ko, binutasan ko lang siya dito sa likod, no? So gumamit ako ng parang maliit na grinder, so yung Dremel, para matanggal yung nandito sa likod. So para matanggal natin tong LED lights, okay? So dito na tayo ngayon guys, okay? So kung nakikita nyo dito, pagtanggal ko dito guys sa LED lights na ito, ay meron ba ito nakakonect ng mga wires? So nakita nyo dito guys, yung meron nakalagay dito na B positive, dito nakalagay yung battery positive, yung red wire papunta sa battery. Tapos dito naman sa B negative, dito nakakonek yung wire papunta sa negative ng battery. Tapos ito namang S negative at saka yung S positive, dito yung solar panel nakakonek guys. So dito yung black, dito naman yung red wire. Okay? So ito naman guys, itong parang nakikita nyo ditong black, I think ito yung sensor ng remote. Hindi lang ako sure dyan guys, pero I think yan yung sensor ng remote. So explain ko ngayon sa inyo guys kung bakit sa tingin ko, or nasubukan ko na talaga to guys, kasi kapag kinonect nyo ito sa battery na 3.7 volts, yung battery na gamit nito guys ay 3.7 volts. So kapag kinonekta nyo yung positive at saka negative guys, hindi ito gumagana, no? So explain ko sa inyo guys kung bakit hindi ito gumagana. So ang reason guys kung bakit hindi ito gumagana kahit i-connect natin to sa battery ay dahil dun sa remote na sinabi ko kanina guys. So kahit i-connect nyo ito sa battery guys, ay kailangan nyo pa rin yung remote control para i-turn on yung LED lights. So meron naman meron naman siguro kayong ganito guys, so alam nyo na yung tungkol sa remote, no? So kaya nga ang video na ito ay ituturo ko sa inyo ngayon kung ano yung shortcut na pwede natin gawin, na kung saan kahit wala yung remote ay pwede pa rin nating paganahin itong LED lights na ito guys, okay? So ang gawin natin guys ngayon ay mag-try tayong mag-connect ng wires dito sa ating LED lights, okay? So ipapakita ko ngayon sa inyo guys kung ano yung sinasabi ko na hindi siya gumagana kapag nag-connect kayo ng wire dito, okay? So kuha tayo ng wire, magsulda tayo dito ng ano guys, maglagay tayo dito ng wire. So by the way guys, meron itong dalawang positive guys. So ito yung unang positive. Wait, tanggalin muna natin ha. Ito yung unang positive na pwede ninyong gamitin, yung B positive na yan.
Pero dito guys, meron din ditong voltage positive. Pwede nyo rin itong gamitin guys. Okay? Pili lang kayo dyan sa dalawa. Tapos meron din tayo ditong negative. At saka dito, meron tayong ground dito. Yung G in D na nakalagay. Yan yung ground. So, pwedeng ito yung positive at negative na gamitin nyo. Pwede rin ito yung positive at saka negative na gamitin nyo. Pili lang kayo dyan guys kung ano, alin dyan yung gagamitin nyo guys. Okay? So, yung gawin natin ngayon ay mag-try tayong mag-connect ng wire. Okay? So, dito lagyan natin to ng solder. Nothing ever feels like you. Ayan, so kung nakikita nyo guys, meron na tayong nakakonect ngayon na positive, red wire dito sa positive at saka black wire dito sa negative. So yung gawin natin guys, kukuha lang tayo ng 3.7 na battery. So ito yung 3.7 battery na gagamitin natin. So nakalagay dyan 3.7 volts, okay? 18650 na battery yan. So i-connect natin ngayon guys ang negative dito sa negative ng battery. At yung positive naman dito sa positive ng battery. So, yung napapansin nyo guys, hindi umiilaw yung ating LED lights. Ito yung sinasabi ko guys. So, again, kapag itrinay natin i-connect ulit guys, kung napapansin nyo guys, yung red na lights dyan, na red light dyan ay nagbi-blink siya kapag kinonekta natin yung battery, no? Nagbi-blink lang siya, ibig sabihin naka-activate na ito guys, active na ito ngayon. Pero, hindi siya umiilaw dahil kailangan pa yung remote para pailawin siya. Yun yung problema natin ngayon guys kasi nga sabi ko wala tayong remote, di ba? So, kaya hindi natin to mapapailaw kung wala yung remote. So, ngayon naman guys, ituturo ko sa inyo guys kung ano yung shortcut na pwede natin gawin guys, okay? So, explain ko muna sa inyo guys. Ito kasing nangyayari kasi ngayon dito guys ay itong red wire na ito or yung positive ay diretso na siya dito, yung kuryente niya diretso na dito sa LED light. Samantalang ito namang negative guys, kahit sabihin natin yung gagamitin natin na negative ay itong dito, makikita nyo, itong ground, saka itong positive. Itong positive na to guys ay kagaya dito sa isa, diretso na rin yan dito sa LED lights. Pero itong ground na ito, or itong negative na ito, at saka itong negative na ito, ay dumadaan pa yan dyan guys sa mga sensor na yan, sa mga pisa na yan, papunta dito sa sensor na ito. So bago makakonekta yan dito sa ating LED lights ay kailangan mo talagang i-activate mo na siya gamit yung remote. So yun yung problema natin kasi wala tayong remote. So yung gawin natin guys, kailangan makahanap tayo dito ng connection na kung saan yung kuryente na galing dito sa negative ay hindi na siya dadaan dito sa sensor, diretso na siya dito sa LED lights. So kumbaga i-bypass natin to guys. So ngayon ituturo ko sa inyo kung saan mahanap guys yung shortcut na sinasabi ko guys, okay? Pero bago yun guys, i-hit nyo muna yung subscribe and notification button dito sa ating video guys. At saka i-like nyo na rin yung video guys para mas marami yung makapanood ng ating video. At saka dumami na rin guys yung ating subscriber, okay? So kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na kayo ngayon guys sa ating video, okay? So tapos na? So let's go! Ang next natin guys ngayon na hahanapin ay yung ating shortcut. Okay, so punta na tayo doon ngayon guys sa shortcut na sinasabi ko guys, okay? So kung titingnan natin dito guys, itong PCB ng ating LED lights ay dito sa taas mayroong tatlong parang tuldok dyan na soldering pad. Itong nasa pinakataas guys, ito yung gagamitin natin. Ito yung shortcut na sinasabi ko guys, okay? So kapag dyan nyo i-connect yung negative na wire, diretso na yung kuryente niya papunta dito sa LED lights, hindi na dadaan dito sa mga sensor na yan guys, okay? So yung positive natin guys, ito halimbawa dito kayo connect o kaya dito, okay na yan, huwag nyo nang pakialaman yan guys, okay? Ito lang talagang negative ang ililipat natin dito sa maliit na soldering pad dito sa taas guys, ito. Okay? Okay. Okay. So, gawin natin yan ngayon guys, i-try natin, okay? So tanggalin natin ngayon itong wire na ito. Yan. Okay, so ngayon guys, kung nakikita nyo guys, okay, wait. Yan, nakakonect na ngayon dyan yung ating negative wire
sa itaas na bahagi ng ating. Okay, dito kanina dito nakalagay yung ating negative guys, 'di ba? Sa B negative. So ngayon nandito na ngayon siya sa dito sa maliit na connector na ito dito sa taas guys. Okay? So tatlo 'yan guys. Meron ditong dalawa sa baba, meron mang isa sa taas. Diyan nyo i-connect sa taas guys, okay? So ngayon dahil naka-connect na diyan yung negative at saka dito naman yung positive, ita-try natin ngayon guys na i-connect ulit yung battery. Okay? So kunin natin yung battery. So wag nyong pagbaliktarin yung battery guys ha, okay? So positive dito sa positive. Tapos yung negative naman, okay? Connect natin ngayon dito sa battery. Yan. So kung napapansin nyo guys, umiilaw na ngayon yung ating LED lights, di ba? Okay? So ang reason guys, kaya umiilaw na to dahil yung negative at saka positive ay direkta na ngayon dito sa ating LED lights, okay? Hindi na siya dumadaan dito sa sensor. So kahit wala na yung remote, gumagana yung ating LED lights, okay? So ngayon guys, dahil sa natutunan nyo dito ngayon guys, depende na ngayon sa inyo kung saan nyo i-apply yung natutunan nyo ngayon dito guys. Okay, so para sa akin, siguro gagamitin natin to para makagawa ng dagdag na lamp para dito sa table natin. Kasi kung napapansin nyo guys, itong lamp na ginagamit ko ngayon dito guys sa table ay medyo madilim, no? So hindi gaanong maliwanag yung table natin. Siguro yun yung paggagamitan natin dito guys, okay? So again, wag nyong gagamitin guys yung negative dito at saka dito. Yung positive pwede nyong gamitin yan, yung positive dito pwede. Pero yung negative, gawin nyo guys, dito nyo i-connect dyan sa maliit na connector na yan, dyan sa bandang taas, okay? So, I hope may natutunan kayo dito sa video natin guys. Kung nagustuhan nyo yung video na to guys, i-hit nyo naman yung like at subscribe button dun sa video natin. At saka yung notification na rin guys para mas updated kayo sa mga bago nating uploads, okay? So, hanggang dito lang muna guys yung ating video. Until next time. And goodbye!